tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong pamamaril ang muling yumanig sa estado ng Idaho sa Estados Unidos, kung saan 3 tao ang kumpirmadong nasawi matapos magpaputok ang isang armadong salarin sa isang abalang shopping area sa lungsod ng Twin Falls. Agad na rumesponde ang mga lokal na otoridad upang kontrolin ang sitwasyon sa lugar na madalas dagsain ng mga mamimili, lalo na tuwing katapusan ng linggo. Narito ang mga pinakahuling detalye mula sa pinangyarihan. Kabilang sa mga nasawi ang mismong suspect na nagpasimula ng kaguluhan sa commercial district. Ayon kay Twin Falls Police Chief Matthew Hicks, patay na ang bumaril at wala ng aktibong banta sa seguridad ng komunidad. Bagamat natapos na ang agarang panganib, nananatili pa rin ang matinding takot at pangamba ng mga residente dahil sa hindi inaasahang karahasang naganap sa isang pampublikong lugar na karaniwang itinuturing na ligtas. Naganap ang insidente bandang 12:30 ng hapon batay sa lokal na oras sa Idaho sa isang abalang komersyal na distrito ng lungsod. Ayon sa tagapagsalita at Public Information Coordinator na si Josh Palmer, nagsimula ang pamamaril malapit sa isang tanyag na sangay ng In-N-Out Burger. Ang mabilis na pagkalat ng balita ay nagdulot ng agarang takot sa mga mamimili at empleyadong nasa lugar. Sa mga unang minuto ng pamamaril, mabilis na kumalat ang pagkataranta sa buong commercial area habang umaalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagtakbuhan ang mga tao upang humanap ng ligtas na masisilungan habang ang ilan naman ay nagtago sa loob ng mga banyo at sa likuran ng mga establishmento. Agad na nakatanggap ang emergency hotline ng pulisya ng napakaraming tawag mula sa mga takot na testigo sa paligid. Sa isang opisyal na press conference na isinagawa matapos ang insidente, ipinaliwanag ni Police Chief Matthew Hicks ang mabilis na pagkilos ng kanyang mga tauhan upang tugunan ang krisis. Sinabi niya na bagamat mabilis na naresolba ang banta, ang pangunahing prioridad nila ay matiyak ang kaligtasan ng bawat sibilyan sa paligid. Agad ding nagpadala ng karagdagang puwersa ang mga awtoridad upang magbantay sa buong perimeter. Kinumpirma naman ni Josh Palmer, ang Public Information Coordinator ng Twin Falls, na kontrolado na ang sitwasyon pagkalipas ng humigit kumulang 1 oras mula nang magsimula ang pamamaril. Sa opisyal na pahayag na ipinadala sa media, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mabilis na koordinasyon sa pagitan ng pulisya at ng pamunuan ng mga establishmento upang maiwasan ang mas malaking bilang ng mga biktima. Ayon sa talaan ng mga pangyayari na inilabas ng mga otoridad, idineklara ng ligtas ang lugar bandang 13:30 ng hapon. Sa loob ng 1 oras, hinarangan ng mga pulis ang lahat ng lagusan at binalaan ng publiko na huwag lumapit sa commercial zone. Ang mabilis na pagkilos na ito ay nakatulong ng malaki upang limitahan ang galaw ng sospek at mapigilan ang posibleng pagtakas o karagdagang pag-atake sa mga karatig na gusali. Sa kasalukuyang ulat, 3 ang kumpirmadong patay, habang hindi bababa sa 2 pa ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Bagamat hindi pa opisyal na inilalabas ang pagkakakilanlan ng mga biktima, sinabi ng pulisya na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga ito. Ang pagkakakilanlan ng nasawing suspek ay isinasailalim din sa masusing beripikasyon upang malaman kung mayroon pa siyang kasabwat sa krimen. Agad na dinala sa pinakamalapit na paggamutan ang mga sugatang biktima upang mabigyan ng paunang lunas. Ayon sa mga ulat medikal, sumasailalim sila sa masusing paggamot at operasyon dahil sa mga seryosong sugat na dulot ng bala. Patuloy na minamatigan ng mga doktor ang kanilang kondisyon, habang ang buong komunidad ay nag-aalay ng mga panalangin para sa kanilang mabilis at ligtas na paggaling. Sa ngayon, ang pangunahing focus ng Twin Falls Police Department ay ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng bumaril at sa motibo sa likod ng malagim na krimeng ito. Sinusuri ng mga forensic investigator ang mga personal na gamit ng suspect, pati na rin ang kanyang pinagmulan at kasaysayan upang malaman kung mayroon siyang naunang suliranin sa pag-iisip o kung ang insidente ay isang planado at sadyang pag-atake laban sa isang partikular na target. Inaalam din ng mga detective kung may kaugnayan ang suspect sa mga biktima o kung ito ay isang walang piniling pamamaril. Sinusuri ang lahat ng posibleng anggulo, kabilang ang personal na alitan o hidwaan sa trabaho. Ang bawat piraso ng ebidensya, mula sa uri ng baril na ginamit hanggang sa mga huling aktibidad ng suspect sa social media, ay masusing pinag-aaralan upang makabuo ng malinaw na konklusyon. Dahil sa insidente, nagpatupad ang pulisya ng agarang pagsasara ng mga kalsada sa paligid ng shopping area.
Maging ang isang malapit na tulay ay pansamantalang isinara sa trapiko upang bigyang daan ang investigasyon at matiyak na walang makagagambala sa lugar ng krimen. Nagdulot ito ng matinding pagsisikip sa daloy ng mga sasakyan, ngunit nakipagtulungan naman ang mga mamamayan sa kabila ng abalang idinulot nito. Ginamit ng Twin Falls Police Department ang opisyal nitong Facebook page upang mabilis na maghatid ng impormasyon sa publiko. Doon ay patuloy nilang pinaalalahanan ang mga residente na iwasan muna ang pagpunta sa apektadong lugar. Ang hakbang na ito ay pinuri ng marami dahil nakatulong ito upang mabawasan ang mga espekulasyon at maling impormasyong mabilis ding kumakalat sa panahon ng krisis. Malaki ang naging epekto ng trahedyang ito sa damdamin ng mga lokal na mamamayan. Ang Twin Falls ay kilala bilang isang tahimik at payapang komunidad, kaya naman ang ganitong uri ng marahas na insidente ay nag-iwan ng matinding takot at lungkot sa puso ng marami. Maraming residente ang nagpahayag ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at nanawagan para sa mas mahigpit na seguridad sa mga pampublikong lugar. Ang lungsod ng Twin Falls ay may populasyong humigit kumulang 47,000 at 400 mamamayan. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Idaho na tinatawag na Magic Valley. Dahil sa maliit at magkakakilalang komunidad, mabilis na kumalat ang lungkot sa buong lungsod. Bihira ang ganitong uri ng krimen sa kanilang lugar, kaya naman itinuturing ito ng ilan bilang isa sa pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng Twin Falls. Ang pamamaril na ito ay muling nagpainit sa pambansang talakayan sa Estados Unidos hinggil sa kontrol sa baril at kaligtasan sa mga pampublikong lugar. Maraming eksperto ang muling nagbabala na ang mga shopping center at restaurant ay maaaring maging punteriya ng mga mararahas na pag-atake. Nanawagan muli ang ilang sektor para sa mas mahigpit na batas upang maiwasan ang madaling pagbili at pagmamay-ari ng mga armas. Kasalukuyan ding kinakausap ng mga pulis ang mga testigong nakakita sa mismong simula ng pamamaril. Mahalaga ang kanilang mga pahayag upang matukoy ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari bago at habang nagaganap ang krimen. Marami sa mga saksi ang nakararanas ngayon ng matinding trauma at ayon sa pamahalaang lokal, magbibigay sila ng serbisyong psikolohikal at pagpapayo para sa lahat ng apektadong individual. Nananatili pa ring nakasara ang bahagi ng commercial zone habang kinokolekta ng mga eksperto ang lahat ng pisikal na ebidensya sa lugar ng krimen. Kabilang dito ang pagsusuri sa mga kuha ng CCTV mula sa In-N-Out Burger at iba pang kalapit na tindahan. Inaasahang tatagal pa ng ilang araw ang masusing investigasyon bago tuluyang buksan muli sa publiko ang buong shopping area. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang iba't ibang opisyal ng estado ng Idaho sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Nangako sila ng buong suporta sa lokal na pamahalaan ng Twin Falls upang matulungan ang komunidad na makabangon mula sa trahedyang ito. Binigyang diin din nila ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang malampasan ang matinding pagsubok na dulot ng karahasang ito. Patuloy na babantayan ng ating himpilan ang pag-unlad ng investigasyong ito at maghahatid kami ng mga bagong ulat sa oras na maglabas ng karagdagang impormasyon ang Twin Falls Police Department. Para sa patuloy na kaligtasan, pinapayuhan ng lahat na manatiling alerto at mapagmatsyag sa kanilang paligid. Isang napakatinding babala ang ipinalabas ng bansang Iran laban sa Estados Unidos kasunod ng banta ng isang malawakang digmaan sa gitnang silangan. Nagbanta ang Tehran na maglulunsad sila ng isang matindi, mabilis at katapat na tugon kung magpapasyang Amerika na umatake. Ang pahayag na ito ay inilabas matapos magbanta si Pangulong Donald Trump na magpapatupad ng matitinding atake laban sa Tehran. Ayon kay Major General Ali Abdullahi, ang pinuno ng Wartime Military Command ng Iran, mabilis na pinalalala ng Estados Unidos ang sitwasyon upang magliyab ang isang ganap na digmaan sa buong rehiyon. Sa kanyang opisyal na pahayag, binigyang diin ni Abdullahi na handang-handa ang kanilang puwersa na ipagtanggol ang soberanya ng bansa laban sa anumang anyo ng agresyon mula sa panig ng mga Amerikano at ng kanilang mga kaalyado. Inakusahan din ng general ang Estados Unidos sa paggamit ng pondo, yaman at infrastruktura ng mga bansa sa rehiyon ng Gulf bilang kalasag para sa sarili nitong interes. Dagdag pa rito, binatikos niya ang pagpapalakas ng Amerika sa puwersang militar ng Israel. Nagbabala siya na ang sinumang bansa na papayag na maging kalasag ng Estados Unidos ay tiyak na madadamay at matutupok sa nagbabagang apoy ng digmaan sa rehiyong ito. Ang matapang na pahayag na ito mula sa pamahalaan ng Tehran ay sumunod sa mga ulat mula sa media ng Estados Unidos na nagpapahiwatig na naghahanda ang Washington para sa isang malawakang operasyong militar.
Ang target ng posibleng pag-ataking ito ay ang mga sibilyang infrastruktura ng Iran, partikular na ang mga planta ng kuryente at mga pasilidad ng petrochemical na magdudulot ng malaking pinsala sa kanilang ekonomiya. Samantala, iniulat ng Tasnim News Agency ng Iran hango sa isang hindi pinangalanang mapagkukunan mula sa militar na nakahanda na ang isang malawakang plano ng paghihiganti. Kabilang sa planong ito ang pag-atake sa mga kritikal na infrastruktura ng Amerika at Israel sa buong gitnang silangan. Ipinapakita nito na hindi aatras ang Iran at handa silang tapatan ang anumang pinsalang idudulot ng kanilang mga kaaway sa lalong madaling panahon. Sa diplomatikong aspeto, mabilis na kumilos si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi upang talakayin ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington. Nakipag-ugnayan siya sa pamamagitan ng telepono kay Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, Pakistan Army Chief Asim Munir at Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan Al Saud. Layunin ng mga pag-uusap na ito na ipabatid ang seryosong posisyon ng Iran sa mga kalapit na bansa. Sa mga naturang talakayan, tahasang nagbabala si Araghchi tungkol sa mga kahihinatnan ng anumang mapangahas na hakbang ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Binigyang diin niya na ang Iran ay handang-handa para sa isang matatag at proporsyonal na tugon. Nagbabala rin siya na ang mga bansa sa rehiyon na makikipagtulungan o lalahok sa mga pag-atake laban sa kanila ay ituturing na direktang target ng kanilang ganting salakay. Paulit-ulit na inihayag ng matataas na pinuno ng Iran na kanilang sasalakayin ang mga pasilidad ng langis at gas sa buong rehiyon ng Gulf kung tatamaan ang kanilang sariling infrastruktura ng enerhiya. Noong nakaraang linggo, kinumpirma ni Araghchi na ang estratehiyang pandepensa ng bansa ay nakabatay sa prinsipyo ng ganti kung saan ang bawat atake sa their enerhiya ay tutugunan ng katapat na pinsala sa kalaban ng walang pag-aalinlangan. Ang mga huling pahayag na ito mula sa Iran ay tugon sa naging banta ni Pangulong Donald Trump noong Hulyo 31. Sinabi ni Trump na magpapakawala ang Estados Unidos ng isang napakatinding hampas sa Iran na hindi makakayanang tiisin ng Tehran. Ang pahayag na ito ay nagpalalim sa pangamba ng internasyonal na komunidad na malapit nang sumiklab ang isang direktang sagupaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Ipinahayag din ni Trump na hindi siya sigurado kung makakamit pa ang isang kasunduan sa Iran dahil sa kawalan umano ng katapatan ng Tehran sa mga nakaraang negosasyon. Dahil dito, mas pinili ng Administrasyong Trump na gamitin ang diplomasya ng puwersa at matinding pressure militar upang pilitin ang Iran na sumuko sa mga demands ng Washington sa halip na magpatuloy sa mapayapang pag-uusap sa diplomatikong hapag ng usapan. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal na sumipi sa isang hindi pinangalanang opisyal ng Amerika, nag-utos na si Trump na ihanda ang isang bagong kampanyang militar. Ang pangunahing layunin ng operasyong ito ay pilitin ng Tehran na sumuko sa lalong madaling panahon. Ayon sa parehong mapagkukunan, ang planong ito ay posibleng maipatupad ng maaga, partikular na sa darating na katapusan ng linggong ito kung magpapatuloy ang tensyon. Inilahad naman ng CBS News na ang Estados Unidos at Israel ay kasalukuyang nagbabalangkas ng isang plano para sa pinakamatinding kampanya ng pambobomba mula nang magsimula ang kasalukuyang digmaan sa rehiyon. Ang target ng malawakang operasyong panghimpapawid na ito ay ang mga estratehikong pasilidad ng enerhiya ng Iran na naglalayong paralisahin ang kakayahan ng bansa na pondohan ang mga kaalyadong grupo sa gitnang silangan. Ang sektor ng enerhiya ng Iran ang itinuturing na pinakapuso ng kanilang ekonomiya, kaya naman ito ang pangunahing target ng planong pag-atake ng alyansa. Kung matutuloy ang pambobomba sa mga pasilidad na ito, hindi lamang ang Iran ang makararanas ng matinding krisis, kundi maging ang buong pandaigdigang merkado ng langis. Ito ang dahilan kung bakit lubhang mapanganib ang kasalukuyang sitwasyon para sa buong mundo. Gayunpaman, binigyang diin ng CBS News na hindi pa formal na nagbibigay ng berdeng ilaw o huling pag-aproba ang pinuno ng White House para sa pagsisimula ng operasyon. Sa kabila nito, patuloy ang napakahigpit na koordinasyon at paghahanda sa pagitan ng militar ng Estados Unidos at Israel na nagpapakita na maari nilang ilunsad ang pag-atake sa oras na magpasya si Pangulong Trump na mag-give ng kanyang huling go signal. Noong Hulyo 28, inihayag ni Israeli Defense Minister Israel Katz na labis na nagnanais ang kanilang bansa na salakayin ng mga target ng enerhiya sa Iran sa lalong madaling panahon. Inamin din niya na hindi pa ibinibigay ng Estados Unidos ang buong pagsang-ayon nito sa planong ito. Ipinapakita nito ang ilang pagkakaiba sa estratehiya sa pagitan ng Washington at Tel Aviv pagdating sa antas ng pagpapakilos ng puwersa.
Ang pangunahing dahilan ng pag-aalangan ng Estados Unidos ay ang takot na maglunsad ang Iran ng malawakang ganting salakay laban sa mga kalapit na bansa sa rehiyon ng Gulf. Ang ganitong senaryo ay tiyak na magdudulot ng isang malubhang krisis sa supply ng langis sa buong mundo na magpapataas ng presyo ng petrolyo sa mga pandaigdigang pamilihan at magpapalala sa kasalukuyang krisis sa ekonomiya ng maraming bansa sa mundo. Kung tuluyang maipatutupad ang kampanyang ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na direktang makikilahok ang Israel sa isang magkasamang operasyong militar kasama ang Estados Unidos laban sa Iran mula nang magsimula ang digmaan. Ang hakbang na ito ay magmamarka ng isang malaking pagbabago sa geopolitika ng Gitnang Silangan na posibleng humantong sa isang mas malawak at mas madugong sagupaan sa rehiyon. Dahil sa mabilis na paglala ng sitwasyon, naglabas na ng babala ang gobyerno ng Estados Unidos noong Agosto 1 para sa kanilang mga mamamayan sa rehiyon. Pinayuhan ng mga Amerikanong kasalukuyang nasa gitnang silangan na seryosong isaalang-alang ang pag-alis sa rehiyon habang bukas pa ang mga commercial na flight. Ang babalang ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng banta ng isang nalalapit na pagsabog ng digmaan doon. Ang tensyong ito ay may malaking epekto rin sa bansang Pilipinas at sa mga manggagawang Pilipino sa gitnang silangan. Libo-libong overseas Filipino workers o OFWs ang kasalukuyang nagtatrabaho sa mga karatig bansa at ang anumang digmaan sa rehiyon ay maglalagay sa kanila sa matinding panganib. Patuloy na binabantayan ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon upang masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng ating mga kababayan. Sa pagtatapos ng ating balita, nananatiling nakatutok ang buong mundo sa bawat galaw ng Washington, Tel Aviv at Tehran. Ang banta ng isang malawakang digmaan ay hindi na lamang isang teorya kundi isang napakalapit na panganib na maaring magpabago sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan.